Maayong hapon. Okay, this afternoon, mga igsoon, atong ipadayon ang ato ang people in the New Testament. And ang atong isgutan, mga kaigsoonan, ang ika-21 na topic about Jesus Christ. Still the manifestation of the earthly life of Christ. Ang title ani mga kaigsoonan nga atong katunon is Jesus' first meeting with John's disciple. Ang pirmirong pagkikita niya sa mga disipulo ni John the Baptist. So dunay mga pangutana nga gibuhian ang mga disciple ni John. So mo niya itong i-learn mga kaigsunan, giunsa pagtubag ni Christ kay transition man eh. No, katong pangtudluan ni John the Baptist, naapag ito sila sa karaan nga bahin ang ilahang mga nakatunan o ang mga barugana nila mga igsoon. So ato ning i-learn today. Let's all stand, bagampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this afternoon. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to learn and to see the principles that we need to keep in our Christian lives. I pray that you will use me once again. Empower me, O God, for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Okay? So, kanisya, naitabo ni sa Mark chapter 2. So, please open your Bible in Mark chapter 2. Duhanay ka-account sa Matthew chapter 9 o Mark chapter 2, pero ang Mark lang atong gamiton. So, dunay duha ka punto ang atong isgutan karong kahaponon, mga kaigsunan, kabahin ani nga pangitabo sa kinabuhi ni Christ. And ang una ani mga igsoon is the question of fasting. Kisa na nakasuway og fast? Unsay purpose sa imong pag-fast? So, lain-lain og ano, lain-lain og reason. Ang uban, health reason. Ang uban, malaking pangangailangan. Ang uban, gisapot ng luod. No? Hunger strike. So, lain-lain ang reason, mga kaigsunan, but gipangutana pud na sa mga disciples ni John the Baptist, kabahin anak mga kaigsunan. So, this inquiry reveals the contrast between Jesus' ministry and the existing religious practices. Ang ini-exist sa panahon sa mga disciples ni John the Baptist. Kay naabi ay fasting before Christ. Ga-fasting na mga igsoon. Unya, apil na sa ilahang faith. Apil na sa ilahang kuan kanang prayer and fasting. In fact, naitabo gyapon na sa kinabuhi ni Christ nga nag-fasting sa siya. Pero naay nakita ang mga disciples ni John the Baptist sa mga disciples ni Christ. Mo ni ilang gipangutana in Mark chapter 2 verse number 18. The Bible says, "And the disciples of John and of the Pharisees used to fast. And they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not?" Manamay sila da. Una sa tanan, dili angay nga ang nag-fasting, pangutanon tong uban, nga nung wa man mo nag-fasting. Okay, lain-lain lagi nilagi. No, lain-lain og kamo ang inyong rason sa pag-fast, lain-lain magani. So di ka pwede mangutana atong wa gisapot nganong nikaon man ka. So sayon kay iyang tubag, wa man ko sa puta. Wa man ko ng luod. Ingon na ba? So, ang mga disciples ni John nakapangutana. Unya kabantay ka kinsa ilang kauban? And the Pharisees.
Kani mga Pharisees, mga kaigsunan, mga kuti-kutihan, jud kay ni mga tawhana. Amen? Mga kuti-kutihan kay ba? Labi na sa mga movement sa kinabuhi ni Christ sa iyang earthly ministry. Nagbantay gani sila niya, nagsigpangitag sayop ba? So mo na, hasta ka na, gidaginot pa jud. Laliman ka mga igsoon. Anong wa man sila nag-fast? Nga kita, sige man tag-fast. Dito nakita ang mga apostol sa panahon ni Christ, wa magid sila fasting. In fact, naapagan ito'y kanang Sabbath day. Nga namo po sila og corn. Unya nangaon sila, gibadlong sad sila sa Pharisees. Grabe ni Pharisee, murag pirmi nakabuntot ba? Mari sa ato kinabuhi pod kita nga mga followers ni Christ, naapoy mo sigig bantay sa atong mga lihok. Amen? Pero ang nakanindot, imo hunahunaon, being positive ba? Kung positive lang yun ta, di yun ta angay maguol o masuko. Nga naay magsig kabantay na to. Pasabot, nag-una ta nila. Wala ta nawahi ba? No? Usahay kita, masuko ta nga, sa man sila, sige magpanghimantay. Pasalamat kang nabantayan ka, kaya nga naman, wadyo ka na apsi. No? Wahi sila pirme ba? Kaya nakabantay man, ikaw, waka kabantay nila, kaya nag-una, mangug ka. No, mo na advantage. Di ba no? Ikaduha, wag yun na sila gibuhat sa ilang kinabuhi. Kaya sige lang pamantay. Kaning tao makabantay sa kinabuhi sa uban, murag wa na kay gibuhat. Niya, labi nagdin mo trabaho nimo. Kay lahi maning trabaho, duko lang mga kaigsunan. Kay nakafocus ka sa imong gitrabaho. Pero kaning wa kay matrabaho, murag malingaw kag kuan ba, pamantay ba? No, bati na nga kinabuhi. So muna gibuhat sa mga Pharisees, gasigig pamantay mga kaigsunan, pero di ara ang lesson aning ato ang topic this afternoon sa tubag ni Christ. The response of Jesus. Unsa may iyang response? Nigamit siya illustration. Muna ganahan ako sa kanibitong kang Christ, ang iyang pagpasabot ba, mangita siya og object para mas ma-explain niya ang iyahang tubag. So, letter A, the illustration of friends and bridegroom. Siya man ang bridegroom, di ba? O niya, ang friends iyang girefer ngadto sa mga disciples niya. Jesus' presence inaugurates a new era that doesn't align with the ritualistic fasting. So muna ang gibarugan o gikaton, gipractice sa mga disciples ni John, ritualistic fasting. Kana bang usahay wala na itumong. Usahay kanang naitumong pero mura ba o kanang ritual ba? Wala gid siya deeper meaning gyud nganong nag-fast ka. So, ang presensya ni Christ aning panahon na mga kaigsunan nagpakita nga ang iyahang gitudlo wala na na-align sa karaan nga mga practices. No, legalistic mga igsoon kay legalistic biya to sa una gyud. Legalism. Unya sa dihang pag-abot ni Christ, giusab na niya. So mana usa na nga nabantayan sa mga Pharisees o sa mga disciple ni John. Now in verse number 19 to 20, di adire ang permerong tubag ni Christ. Ingon sa Bible sa verse 19, and Jesus said unto them, can the children of the bride chamber fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. They cannot fast. So, yung ipasabot, samtang naapa ko, nagkuyog mi, di sila pwede mag-fast. Kaya siya man ang bridegroom. In verse number 20, but the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. Kaya diha na nila makita nga agoy ang kinabuhi, mura magdikalit og huot.
No, kabantay mo pagbiya ni Christ mga kaigsunan, unsa ka grabe ang persecution nga nadawat nila, no? Kadto pagaling giingnan sila ni Christ nga kinahanglan gyud mo palayo nako. Giwarningan na sila daan because it will be very difficult. Unya dili gusto sa Ginoo ba nga madamay sila nga masilutan silang apin. Kay para sa mga kanang Roman law mga kaigsunan, death penalty ba ang gihatag kang Christ. So kung magdikit sila ni Christ, apil ba sila nga silutanan. So dili gusto si Christ nga hasta ang iyang disciples magamatay. Kaya kinsa may mupadayon sa buluhaton. So dapat ang 12 kompleto gyud sila kay planado naman na daan ni Christ. No? Nag-disciple siya og 12 para inigbiya niya, inigbayad niya sa atong mga sala, naa ang 12 nga muwali sa gospel. It was a plan. Muna niyon si Christ, you need to leave me, biyaan ko ninyo. Si Pedro in town nga, di man siya mubiya. Mubiya sila, Lord, pero not me. Not me. So, siya may nibuhi, ana, giingnan siya sa Ginoo. Makadungog ka ang manok, mutuk-tugaok, gidinay na ko nimog katulo. Siya na po, special siya sa Ginoo. Which is, naitabo, yun. No, pagkasabot na mga kaigsunan, whatever is written in the Bible, it will happen. Mao na kita, matuog yun ta. Imposible man na, o dili imposible, dili na mo matter. Basta gisuwat na diri, for with God, nothing shall be impossible. Maunay angay na tong barugan, mga igsoon, nga nagkupot sa Bible. Pasalamat ka nga nakay mabasa karon. Ug labaw ka magpasalamat kay panahon ron sa Espiritu Santo nga naa sa atong kinabuhi mismo nga nagkuyog-kuyog na to, that every time we read the Bible, He will let us understand. So kani mga Pharisees o kani mga disciples ni John, wala pa may indwelling of the Holy Ghost ani. So naa pa sila karaan nga mga kanang barughanan sa kinabuhi mga igsoon. So si Christ gitubag sila. Naa pa man ko. Unya galibog sila ni tubaga. Naglibog sila unsa may gipasabot ani. Kaning but the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then they shall fast in those days. So, naglibog man, another illustration. Ana man na, basta maglibog. Mga igsoon, di na kinahanglan mo ron. Og imo tanawon ba kay sunod-sunod man ang pag-explain ni Christ. Tingali, ani nga pag-explain, aning primero nga illustration, hanggang nga tingali sila ba? Kabantay ka, kaya ikaw manudlo ka? O niyang imong estudyante, murag nilingin ang mata. Kinahanglan pa ka mo explain further. Right? Okay, sa diri mga Sunday school teacher o teacher mismo ka nang sa eskwelahan yun ba? Pag ang imo mga estudyante, murag mulingin ang mata ba? Murag nag-wonder ba? Sa may pasabot na ning ma'am? Muna'y usa sa kanang hiya sa mga teacher, makaibaw silang naminaw, like mga pastors, ingon anak, mga ison, may bawaan nga naglingin, ala, dungagan pa, muna'y makapataas sa mensahe. Kaya nga naman, iniktanaw, lingin man ilang mga mata, oy, mura man nga, nag-wonder ba? O, dara, mauni na itabuan nila. So, after sa explanation, mura sila galibog, sa mga bridegroom niya, sa mga pasabot niya, the bridegroom shall be taken away, diha pa sila mag-fast. So, may pasabot, ana. Dara, gipunaan mga kaigsunan. Illustration number 2, the new cloth and the new wine. The new cloth and the new wine. So Jesus emphasizes the incompatibility, incompatible ba, of His teaching with the existing religious framework. Nanabiyay kuha, nanabiyay sistema
ang ilahang faith, mga igsoon. So doon na framework, doon na kanabitong si tawagan na kanang structure ba ang ilahang faith. So pag-abot ni Christ, iyang gi-emphasize ang difference sa framework sa old teaching ug sa iyang teaching. Giusab man gyud. Dili pwede i-mix. Mabitaw na sa dihang ikaw naluwas ka, you need to leave your old kanang faith. Biyaan gyud na nimo. Kitang tanan kasagaran na to, gikan matas pagka-Katoliko. Unsa may teaching sa Katoliko nga pwede nimong mada sa dihang naluwas na ka. Kinanglan imo gyud biyaan tanan oy. You need to start from the beginning. You need to learn step by step. Mao bitaw na ang teaching sa Bible, nagsugod ka isip baby. Isip baby, nagsugod ka, nag-start ka niya, nag-learn ka from the lesson that is called milk. Dili ka pwede tudloan diretso gahi. Yan mo na lisod kayo kanang bag-o pa naluwas ba. So kung tinuod siya naluwas ang adlaw, 1 week old pa siya, tudloan din nimog tights. That is meat. Malipong na, mabitaw na nga dili pwede dadon diri kanang maupay pagkaluwas, dadon day nimo diri. Unya ang teaching mga kaigsuonan, instruction na how to serve the Lord. Unsa ano pag-serve ana nga maupay pagkaluwas ana tuluan day serbisyo. Malipong na mga igsoon. Kay kanang baby, kay moagi magyud pagka-baby ang Kristohanon, ihili-hili pa na nimo oy. Dito na sa discipleship may tabo. Mo na dili pa na sila pwede og meet kay magkalibanga na sila. Pareha sa baby ba? O kanay imong anak man pakan-an na naglinat ang baka. So pag-usap. Bisa pag-usapon nimo niya imong ipaton sa imong anak. Ikaw anak, tulon na lang yun ni imo. Ako na ning giusap. Di ba ko na pwede? Kinahanglan ang katong mo tulon, maugay mo usap, kaya ang katong pag-usap, maman to pag-meditate. Mo na kaning principle ba? Kasabot man ta, kita mga daan na, kita mga hamtong na mga Christians, kasabot unsay gipasabot, pero di na to pwede i-force ang knowledge ngadto sa mga new Christian. Maybe it is easy for you to understand what the Bible says, but for them, it will take time. And that is why you need to teach them how to chew the word, how to understand, and how to do it. Step by step. Mo na niyon na Ginoo, bring me somebody that is already a fruit. Natudloan na dito sa gawas. Para igabot diri mga kaigsunan, makasabot na siya. Ready na siya mo serve. Unya, ready na siya mo hatag siyang kinabuhi sa Ginoo. Kay mo pabilin man, fruit that should remain. Klaro kayo ang gi-request sa Ginoo. And no wonder, mao na giingon sa Ginoo mga kaigsunan. Because naagyoy ka ng hugna ba? Ang kinabuhi sa usa ka tawo sa dihang maluwas siya, gikan sa karaan niyang baruganan sa kinabuhi. Usbon, giusap man ni Christ gyud. 100% man ang pag-usab sa Ginoo. So muna naggamit siya another illustration mga igsoon to let them understand sa verse number 21 and 22. So ingon sa Bible sa verse number 21, no man also seweth a piece of new cloth on an old garment, else the new piece that filled it up take it away from the old, and that rent is made worse. So ang karaan nga sanina nga dunot na ba? Gitahi nimo, gibutangan nimo bag-o. Malangka tong bag-o mga kaigsuonan, og ang gisi mo samot. So unsa may angay anang old clothes nga nagkagisi na? Ayaw na. Ayaw na ipugos. Mo na ka ng ukay-ukay. Daghan na kayo na biktima, ana. No?
mga sanina, ni kalitlag ukang ang kanang tinahian, to akas gawas, ni kalitlag Incredible Hulk ng imong lawas. Dili naman na ligon kay kaning panapton, mas standby. Wa mga kaibaw pila ka tuig na standby god. Unya sa dihang ni kalit og kanang adto og tubig, gilabhan og kalit, unya wa ka kaibaw ba ang iyahang durability ni pass away na. Hala, ang mga siper anak mga igsoon naglisod nagkupot ba. Unya pag sulob nimo medyo himsog ka. Ning tikuko na kagamay, puk! Wa na kapugong niya. Di man naka-communicate ang zipper in town. Naglisod na siya, naunsa na ni. Hayahay naman kay ito atong kinabuhi, atong tuata sa... Unsa naman ni, mura man taanig, di na kaya, pak! Tuakas gawas. Sa tabo. Muna, pag old garment na, it's time for them to rest in peace. Pero naamag style na to, nga pugson yun na to ba? Samtag kaya pa. Repair. Repair, ningo na Ginoo. Ayaw na butangi og bag-o nga cloth ang old. Kay sa dihang magkuha na sila, mushrink pabaya na ang kanang new. So inig-shrink ana, abirahon to ang katong daan, kuha na to langkat, musamot ang guba. Muna may tabo. So gipasabot ni Christ mga kaigsunan, kaning ako bag-o ni. Dili pwede nga isagol nako sa inyong teaching. Amen. Kay gubon gyud na inyong teaching. So kanang inyong karaan nga nakatunan, ilabay na. Amen. Because my new teaching, dili siya inline. Incompatible siya. Are you listening? No? So kanang inyuha, di na ikasabot aning akong teaching. So you need to stop or else do not follow me. Muna kita karon naluwas ta. If you are not going to leave your old kanang learning about religion, ipugos yun na nimo ang kanang imong old learning sa imong kanang sa imong faith ba. Maglibog jud ka. And you will become useless. Pero katong Kristohanon nga nihubo gyud sa iyahang karaan nga nakatunan and then absorbing all the lessons from the Lord, brand new lesson, maotoy magamit sa Ginoo. Maotoy magamit. No? Wala ni gamit siya illustration sa panapton, ikaduhan niyang gigamit mga igsoon nga illustration diri. Nahug na ni siya ikatulo. Sa verse number 22. Ingon sa Bible, and no man putteth new wine into old bottles. Kitingali, ningangag hapon sila atong panapton ba? Gikan sa bridegroom, ngadto sa panapton. Tingali, ningangag hapon sila, so gipunaan sa Ginoo, and no man putteth new wine into old bottles, else the new wine that burst the bottles, and the wine is spilled, nausik na hinoon, and the bottles will be marred, but new wine must be put into new bottles. So, kaning new wine gi-emphasize ni Christ is the doctrine nga iyang gitudlo, new. Dapat ibutang sa bag-o, mga kaigsuonan. So, empty your cup. Dapat you are a new person. Mabitaw na, sa diyang naluwas ka, gitawag ka the new creation. You are a new creation. All things should pass away. Behold, all things are become new. You cannot mix the old teaching with the new teaching. O diha, naklaruhan na gid sila. Ang pangutana, nakasabot ba mo?
Di ba before mo naluwas, nana mo yung mga seremonyas sa inyong kinabuhi? Nana mo yung mga tulumanon? Apil na kaana mga mga karaan nga mga tulumanon diha kanang rosaryuhan. Namoy rosaryuhan o niya ang uban gitapulan na og kanang ampo ana kay pilti madaghana nimong iyam-yam ana, ikwintas-kwintas na lang. No, ang uban gipagamay na gihimo ng singsing. Unya para nila basta magunitan lang okay na. Di ba? Ang uban iilag higot sa ilahang motor. Unya sa di pa sila mo paandar sa motor, ilang hikap-hikapon tong crucifix. Unya pagkahuman mo ampo day kadyot, unya okay na. Tanawa, manguros pa. Ingon na ba, sila kay baw nga kaning cross is sign of death. So every time you make a sign of the cross, you are cursing yourself, because curse is everyone that hangeth on a tree. It is Christ who put himself to be cursed for us, so that we will not be cursed. Pero unsay gibuhat sa mga tao? Gasigig tunglo sa ilang kinabuhi. Mao nay mga tudlo sa mga pagans. They worship the cross, not the person who went to the cross and paid the penalty of our sin. Mabitaw na sa simbahan mga igsoon, dapat dili na ibutang nimo diha ang kanang cross, because it has nothing to do with our salvation. The one who was nailed on the cross is the Savior. After siya namatay, gitangtang siya sa cross. Kunya, tuag po ka sa cross, nagtanaw. Unsa man eh. Kunya, ningon din ang katong nalansang sa cross, dili na mao. Wait, let me pray. Nganong isagol man na nimong karaan. Amen? Mao man ay atong kuan magod, atong problem ba? Sa atong pagkatao, we love to look at a symbol. Object. Mao man na, diha man napakyas pirmi ang mga tao. O nakahinomdom mo katong silutan nas Ginoo paghimo niya sa Ten Commandments tungod sa pagka-idolatros sa mga tao. Nagtanaw object. Unya perting babag ni Moses mga kaigsunan, iya pang ingnan ng Ginoo, Lord, unsa may kasulti sa mga tao? Abi kay di mo sunod nimo, imo lang pamatyon. Nakapunto ka pero wa ka kakita. Gipakita sa Ginoo niya ang punto niya mga kaigsunan nga wa niya nakiti ang realidad. Okay, I will not kill them, you kill them. So gitugutan sa Ginoo, sige. Lakaw na, tanawa dito, sila gibuhat. Pagkakita ni Moses, perting lagutan niya, maugay pagsuwat dito, ikaduha, thou shalt not make any graven image. Amen? Thou shalt not make any graven image. Mabito na gitangtang sa Katolik. Ang ikaduha. It doesn't matter imo nang giila nga Dios or wala. Thou shalt not make any graven image. Anything in likeness in heaven above, on the earth beneath, and in the water below. So, tanan, mga kinsay tuas langit, ayaw buhati og larawan. Kinsay naa diri, ayaw buhati og larawan. Kanang naa sa ilawom, ayaw buhati og larawan. Period. Nya, mao na imuhang ilhon diha, ampuan nimo. Ludluhuran nimo, halaran nimo sa imuhang mga offerings diha. Gibawal na sa Ginoo. Mo nagitangtang nila kay maigo man. Mo naghimo sila ilang kaugalingong Bible, but praise God, King James Version tells the truth. Amen. Thou shalt not make any graven image. So, naaman diha nagsugod mga igsoon kanang worshiping of idols. That is the old practices sa pagans.
That is the pagan worship. Maubi anay atong gigikanan. O karon, naluwas na ka. Imong gidala-dala mga kaigsuonan. Gihimo nimo, gitangtang na nimo mga ribulto diha. Pero giilisan nimo ang Bible mo na imong gisimba, wa nimo basaha. Mo na imuhang gihapyod-hapyod. Mo na imuhang idap-idapin diha kung asa. Sakit ang ulo, imong iunlan. Maayo ka sa Bible. Sakit imong tiyan, imong giana sa imong tiyan ang Bible. Di man imo ay makaayo. Ang nahisulat mga igsoon, kung imo nang basahon, imong tumanon, diha pala siya mahimong effective. Pero kanang imong idap-indapin lang ang Bible kung asa, sakit. Wala oy. Di sad nimo pwede siya i-abuse or i-misuse. Like kanang mga Bible nga gagmay, himuong wallet ang Bible oy. Kabantay mo na manghatag og kanang mga New Testament Bible, kanang puwa, kanang blue. Tanawa na ni mga uban nga way respeto sa Bible. Gihimong wallet. Wala imong patakag suksok ana diha kung ana nga imong Bible diha. Bisag unsa na nimo isuksok diha, kanang listahan sa utang. Nagbasa kag Bible pag ana nimo ang listahan sa utang naglagot. Imo nang gipuno diha, ayaw puni. Ayaw inserting kwarta, ayaw inserting og unsa diha. Kung na magikaibutang ako na ako ibutan diri, offering. Ang tithes iyas Ginoo para dili gyud na mahilabtan. Amen. Ang problema kay bawo na imong anak, ang offering ni mama to ana ibutan dito, gikawat ang imong offering. Luuya aning tao mangawat og offering oy. Amen. O labaw ng luoy kaning di gyud mo uli. Kaya Ginoo ay mo gitulis. Mo na nga dapat ato gyud bantayan mga kaigsunan. Karon kay nahimo naman tang new creation, bag-ong binuhat. No, wala usba atong naong, wala usba ning atong baho. Kay ato ng problema ng baho na to para mausab na. No? Baho di masimhot. Muna giilogan dito sa West Philippine Sea. Ang bahong di masimhot. Giusab na ta, pero kana wa na giapil si Ginoo. But the inner being, it was changed. So, this new battle, kaning atong lawas, the new person, maunay puno na to sa new wine. And the new wine is in this book. Kung di na nimo punon, empty ka, useless battle. Trabaho sa Ginoo nga giusab ka. Trabaho sa Ginoo nga gihimo kang the new creation. Trabaho sa Ginoo nga sa dihang gihinluan ka mga kaigsoon, He cleansed us with His precious blood and He made us a new person. It is our duty to fill that new bottle with new wine. Fill it. Do not put the old wine into the new bottle, sad. Samot na, do not put the new wine into the old bottle, into the old you. Mo nang usbon gyud nato ni atong kinabuhi. Mo bitaw na nagwonder mo mga igsoon, kaning teaching ni Christ itudlo ni sa mga wala pa naluwas. Masuko sila. Masuko sila. Unya nanimba sila, Bible gyapon gibasa. Do ilan nang giusab pero Bible gyapon. Wala niyon sila nga kaning Bible depende mo guna sa pagsabot. Mabitaw na maglalis unsa gigamit sa usa Bible. Ang gigamit sa usa Bible sad. Pero naglalis sila. Ngano man old. Unya new ang usa. New pero old iyang gigamit kaya nakiglalis man siya. Ang new teaching ni Christ, do not debate. Go and preach. Wala ni go and
debate. Pero makalagot man yung uban, no? Kanang madunggan mo ba nga i-twist ang truth bitaw? Tempting ka iba nga, mukapil ka sa kanang lalis ba? Nya kay bao mo jud ka nga perting sayo pa. Nga kung imo isunod-sunod ang pangutana, masungko gyud na siya. Pero niyo man ang Ginoo, ayaw lagi pakiglalis. Ayaw pakiglalis, itudlo ang pulong sa Ginoo. Go and preach the gospel of the Lord. So kita, mo ni atong buhaton mga kaigsunan, bag-o naman ta, let's fill this new bottle with the new wine. And sa sige ni mong puno, mapuslan ra ka. Mapuslan ra gyud ka mga kaigsunan. So, mao nay nahitabo sa pag-first meet ni Christ sa mga apostles, sa mga disciples ni John, together with the Pharisees. Naliman ka nakabuntot palagi ang mga Pharisees. Ang nakapait lang, once nga na-mention na nga Pharisees, it means they have no heart to learn because they are full. They are the cups that are full, not willing to learn. No, kung sa ibutang ni budihang mga bag-o, iawas ra na niya. May tatog ang bag-o mo sink in. Di man. Kaya ilahang mga learnings, mga kaigsunan, mura nag-jelly. Dili pwede mailisan ba? Puno na. So, igo ra gyud mo, kuan diha, mo agi sa ibabaw ang kanang mga new teaching. Iya ra gyud na i-wash out gyapon. Mo na magbantay mo sa mga Christians karon, kanang mga Christians nga perti na punoa, ni awas na kanang wa gyud gamita mga kaigsunan. Amen. Even kanang imong kuanha, kanang tangke nimo, kinahanglan gyud ka mag-bleeding ana. Para dili mas stagnant ba, dili bitaw kanang sa tawag ana kanang madaan ang imong tubig ba. Unya mag-build up didto og kanang lumot para di lumuton. Usahay kita pataka lang tagpalit. Unya kana diayong tubig nga atong giinom. Nanaday na diha mga bakterya. Taka lang tag-inom. Mo na nga, be careful kay whatever you put inside sa imong lawas, you will just wait for the result. Sama sa ni sa atong spirituanong kinabuhi. Kay empty bottle man ta. Unsa may imong gisud diha? Unya, naay mo abot ang panahon nga mo share ka kintahi sa imong knowledge, diin man nagikan. Mana mag-careful gyud ta mga igsoon. So kaning nahitabo diri sa panahon nga nakikita si Christ sa mga apostles, sa mga disciples ni John the Baptist, gi-warningan ba? Kinahanglan mohunong gyud mo anang inyong karaan nga nahibawan. And so are we. Usa sa reason nganong ang mga new believers kanon ha, dili ka grow. Because you are bringing the old system. You are still in the old system of Christianity, kintahay. From the religion, imong gida, hantod karon. Mo na ikaw, puro ka question. Nga naman, ana man nga ingon, ani man ni sa una. Sa una. Bag-o naman ni. You need to learn the new system, and that is the system of Christ, not the system of the religion. Kay most of us, nabi atay religion, gikan gyud ta sa religion kitang tanan. Adili day tanan. Kay na may uban nga nagtubo sa Christian family ba nga wala na nagpractice og religion, unya wala na luwas. Kay di man pasabot na tao ka sa Christian family, luwas ka diretso. Muni bantayanan kay ni kaning nataw sa Christian family. No, si Timothy wala man ni agig religion. Si Eunice wala ni agig religion. Nagdako ni siya nga baptist na iyang family. Muni kuyaw. Kay nagtuo sila kay sige dadon sa simbahan, unya nag-uha pagod naa sa simbahan. No? Kani si Ada, kinahanglan sulwiningon gyud na. No? Kanang imong anak ma, magdako na.
Oh. Kinahanglan yung nagsulwiningon. Dili kay kanang nagdako ba? Kasi nagdako diri. Si Andrew, gadako man na simbahan pod. Luwas na ka, Drew. Basig assuming imuhang pagka-Kristohanon ba? No? Kani si Yesu, si Randy. No, gagmay pa ni sila, no? Kinahanglan, isiguro yun na ilang salvation. Kinsa pa si Ace? No, kinahanglan isure gyud na ang salvation. Si Kia, si Bato, si Noel ug Joel, dagko naman ni sila. Ha? Si Bingbing. Tayo pa, sure na mong luwas mo? Can you explain? Dapat ka maugit mo explain. Mo na pasabot ba? Kung kuan ka, kung kanang na-save ka, unya, something new maguni, exciting. Di ba kanang something new must be exciting? Excited ba ka? Maminaw? Excited ba ka? Kay kada simba, something new na sad, itudlo sa Ginoo. Pero kung puno na ka, di ba? Unsay buhaton na hilom na, puno na kayo, punong-puno na ako sa iyo. Maghiwalay na tayo. O, di ba? Kay punong-puno na. Sobra na. Dapat ka nang kalusin. O, di ba? Na yung mga termino, mga ingon na. Unya, ang Ginoo atong ingon na, Lord. Gusto na, puno na kay kung ano na puno maka. Nga ang sistema sa Ginoo, once nga i-fill ka niya water, i-share man na nimo. Dapat tangkita mga kaigsunan nga flowing. Ganong na puno maka. Muna ka ng mga Kristohanon nga, nagbasa ka, nakabasa na kuha na tanan, humana. Say, humana. Di ba? O namoy maagyan niya, tao, kanang about discipleship, humana kuha na, humana kuha na. Katong kuhan, 16 lesson. Humana kuha na, something in discipleship, lesson na ni. Discipleship is life. Kinabuhi, way katapusan. Samtang buhi pa ka, the discipleship must go on. Mo bitaw na, kung naalag yung atimanon nga disciple, igsoon, di yun mas tagnat ng tubig nimo. Ang pulong, dili mas tagnat, kaya nga naman naman kay sharean. Mo ni kaning mga tao nga way sharean, yari sige paminaw, mahimong hilason nga Kristohanon. Murabag si kinsa na nga mas maalamon ba nga mag-ana na lang maminaw. Alam na this. Pag ingon nga, okay, open your Bible into the book of, ingon na sa, alam na this. Si alam na this. Bisang pagbalik-balik ko ng bersikulo mga ison, it will be fresh when it is given to you. Kaya naagi na something new. Kamo kung makasuway na mo og wali, mga igsoon, katong John 3:16, kapila to giwali. Usa ka adlaw, naami disagreement ni Pastor John. Lumagbas sa una, kanang bata-bata pa ko ba? Muadto ko og dulos, musakay ko og dulos kay training ba, kanang imbi dulos ba? Kaya mo bayad ba ka na? Iya kong giingnan nga, once nga musakay ka sa dulos, mawa ka sa church. Dili na pwede. Iya kong gignan, ko nga, di magud kay para sa Ginoo mangyapon to. Ang pagsakay nako, yun siya ulagi. Pero asa mang church diha? Masakay ba nimo ang simbahan nimo dito sa barko? Buka dyan ko kasabot, Yeah, in my heart ba, di lang yun ni sila gusto nga makasakay ko. Ano yung nasa kong kasing-kasing? Walihan bito ko niya o series simbahan mga kaigsuunan. Wa ko ni sakay, Wa ko ni sakay. Ang akong amigo, ni sakay dayon. Wa nakabalik diri, kaya naminyo man dito. Ha? Unya, og imo hunahon ba? Christian boat man na. Pero, gidestroy nimo ang doctrine of the church.
Wa man ka sa church. Tuwa man ka sa dagat. Sa umalan nimo niya, tuwa ka sa layong dapit. Unsa umalan nimo ang simbahan, wa di nakaka-serve. Og tanong, nag-serve ka in your own term. Mo man kasigaran na tabo sa Christians. Mabito na nga, ikaw, membro ka diri. Unya pagkuman, tungod lang sa kwarta ni abroad ka. O sa may bugat diha, di ba ang kwarta mo imong gibugat? Ang imong obligasyon sa church, diha ka gibutang sa Ginoo, gitagaan kanyang responsibility, gibiyaan nimo tungod sa imong trabaho dito sa gawas. Asa naman ang church diha? Pagwali og series sa church, mga kaigsunan, doctrine of the church. My responsibility as a member of the church, mabuhian ako na. Uy, di pwede. Mo to ni-decide ko, di ko mo dayon kay mawa di ay ko sa kabubuton sa Ginoo ani. Siya may gapuno na ko diha sa church. So everything that I do should be in connection with the church. Di ba? Dili man ma-glorify ang Ginoo sa akong personal nga sacrifice. God gets the glory in the church. So, mo na ito naka-decide ko, di ko mo dayon. Di ko mo dayon. Kay mas importante ang simbahan kaysa akong personal nga gusto. Mo na, di ko ni dayon. Mo na, ako ditudlo sa kuninyo. Kung imo lang yung buhaton, kanang reason nimo nga, mga brod ko, kwarta. Giinsulto na mong Ginoo, gabutang nimo sa iyang lawas. Mo bito ako disagree ko mga kaigsunan kanang, ako pastor ko, ninyo ha, pastor ko, I need to teach you. Kay mo may reason, I will give you pastors according to mine heart. What is my job? To feed you with knowledge and understanding. O, diara akong buhaton. Church, watay yuta, church. Watay building, church. Muadto ko sa Amerika para mangita ko dito og support para makapalit tag yuta. Is that correct? What is my job? To teach you, to feed you with knowledge and understanding. Ako inyong pastor. Karnero mo, gipapastoran mo sa Ginoo nako. Biyaan ta mo, kinsa may mo tukob unya ninyo. Mo na di ko pwede mo biya. Pwede ko mo pahuway, kadali, pero naa ang pagbantay gihapon. Pero nung ka nga biyaan ta mog 6 months, biyaan ta mog 1 year, ang reason, tungod kay mangita ko dito, ngano ang Ginoo, dili ka supply, kung diin ko niya gipadala. Mo lagi na akong kuan ba? Pagkasayo pa no, dili ko gipadas Ginoo niya ang akong support, ang iyang ipagamit nako tuwa dito sa laing nasod. Niya ako pangadtuon para akong dadon diri. Di ka mao ang Ginoo sa iyang management. Unya ingon ana ba ang Ginoo nato mga kaigsunan, di ka ba mo manage sa iyang simbahan? Mao na kung dili bugat nimo ang simbahan, doktrina, bag-o maguni. Kaning church ba, mao man ni ang gidala gud ni Christ nga kanang kuan nga ministry. Mao man ni church. So dapat atong sundon kung unsay kanang gitudlo sa Ginoo, atong ihunong ng atong karaan nga mga religion sa atong utok mga igsoon nga bisang asa tuwa dito ang church. Mulakaw ka, mag-start kag church pwede. Pero ang imong home church, naadyo kay home church. Nga didto nimo ihatod ang imong agi. Nag-start kag church, layo-layo. Nilakaw ka, nag-start kag church. So missionary ka. Pagkahuman, nag-train ka didto. Naanay mo pastor sa church, balik ka, balik. Ampo na sa ta, asa na sa ta mag-plant og church. Kung ikaw mismo ang mag-mission, unya, pastor ka dito, so ikay magpabilin dito. Hantod sa imong kamatayon. Pwede sana. Missionary pastor. Kasabot na mga igsoon. Simbahan magod is the institution nga gitukod sa Ginoo nga katapusan. Nga maunay kanang imong guba
kung imo ng biyaan, pareha na naminyo mo. Pag kaminyo ninyo, one flesh. Correct? So, si bana, si asawa, sa dihang naminyo sila, one flesh. Saan pag kanang one flesh kung imo siyang biyaan? Kay mangita kag panginabuhi dito sa laing nasod, gibili nimo imong asawa diri sa Pilipinas, ikaw na nabaho ka dito sa abroad. Asa namang one flesh diha? So sa dihang giminyuan nimo ang babay, unsa may imong responsibilidad? Provider, protector, priest. Tulo kapi. You will be the provider, you will be the protector, you will be the priest. Karon, kung imo na siyang biyaan, maybe maka-provide ka, but can you protect? Can you be the priest? Wala. Mo na weak kayo ang relationship pag LDR. LDR. Di ba? Mo na nga dili sila nindot og outcome. Ang ilang mga anak, suwail. Ang ilang mga anak, lisod tudluan. Naay kwarta lagi. Pero walay life. Nawala ang kinabuhi. Pariharasan na mga igsoon sa simbahan. Family ba na institution nga gitukod sa Ginoo. So dapat, kung kinsa to gibugkos, magkuyog jud mo. Family man. Sunod, ang government, tanawa, unsay paningkamot sa yawa, ang president o vice president, milagro kayong magkasirabot. Dapat magkasinabot na sila. Mabito na kung ako lang yung magbuot, no? Inig-eleksyon sa president o vice president, duhara yung magsangka sa presidency. Duhara. Kinsa ito yung mapil device? Walay kanakuan, walay partido ba? Kay kaning partido, mo man ni maningkamot nga maguba ang kanang image aning nakadaog para pikatan din sa mga tao. So ang luoy kayo ang nasod. Pero kung ang tanan pa lang para sa nasod, walay partido. Yan yun sila, di pwedeng way partido. O kay ngano gimugna naman na sa mga daotang utok. Kung ang kuan na to, ang focus na to, paninduton ang Pilipinas. O ganon nidagan maka para munindot ang Pilipinas. O di duha ka buk presidency. Ang mapildi, automatic vice. Amigo sila. Mura nag-husband and wife. Di ba? Kalisod na nga ang vice, maningkamot mamatay ang president para siya'y mupuli. Way ayo, dili nindot ang dagan. Mo sana giguba na sa yawa mga kaigsunan. Ang mga senador pilaran na sila kabuk mag-away na ay majority na ay minority. Dapat usara. Pero ingon man dayon ang mga politisyan, dapat na agyunay negative. Check and balance ba? An naman na patyon. Nasubraan kapag check and balance, na unbalance na inoon. Ngayon pa nila, kung walay masigig hilabot, ang presyo musaka, maunay reason nga ang presyo manaka mga kaigsunan, tungod kay ang nanaka dito, puros kaugalingon ang giuna-una, dili nasod. Naaman din na asayop daan. Sakto? Ikaw na lang pag, kuan ka na, lawyer pananglitan. Kung ang tumong sa mga lawyer, dakpon ang nakasa, dali ra kayo ang husay. Pero ang lawyer, ang niyang gilabanan, klaro kayong makasasa, labanan yun niya, idagat ni. Kaya nga naman, kwarta man ang tumong, nganong, makakwarta man, kada kaso kwarta man. Amo na nga, guba ang sistema. Di ba? Guba ang sistema yun. Kay bisag klaro lang kay nakasa, ilaban man yun para makadaog. Pero kung ang goal sa tanang lawyer, dakpo na to, kinsa mo yung nakasa, nakatiming man nga ang akong client, mauday ni nakasa, ako na mismo mo ingon, Your Honor, my client is guilty upon my investigation.
Tapos. Di ba? Unya, ang tanang lawyer, swildado sa gobyerno. Dili swildado sa mga client. Tanawa. Kinahanglan i-prove jud, i-prove. Amo na problema sa system sa atong justice. Di ba? Giguba sa yawa na mga kaigsunan. Hantod sa church. Kaklaro nag-ingon sa Bible, tagaan tamog pastor para tudluan mo unsay buhaton, pero unsay gibuhat sa mga members. Awa to sanay susihon kung mauban ni ang gikuan sa Ginoo gyud. Mao na dili ka usad. Oh. Nya tugutan na to. Kaklaro magkay nagkalihukan sa yawa. So it is an individual decision if we will allow the devil to disturb us. Wala may mahimo ang pamilya gigubot naman na sa yawa, ang gobyerno gigubot na sa yawa, mabitaw na niabot sa ikatulong institusyon karong pangutana, napabay gitukod lain ang Ginoo after sa church? This is the final institution. Diri nato daugon mga kaigsuonan ang pagkadaog-daugan sa yawa. Diri nato siya pildihon, mao na nga dili nato tugutan nga hasta ang simbahan ato pag yun ipagubot niya. Let's work together. Let's honor one, and that is the Lord Jesus Christ. Let's honor, not kanang kita, mo'y atong i-honor diri. Do not honor me. I will not honor you also. Let's honor the Lord. Amen? Para dili ta malihis mga kaigsunan. And let's teach ourselves with His Word. Unya atong gamiton sa pagpangalagad, dili sa paghimantay mga kaigsunan sa matag usa. Mga lagad ta. O dili man ta parihag strength. Tabangan na itong week. Amen? Tabangan na itong week. Unya, tuguti nga ang Ginoo mo papahawaan ang mga dautan og kasing-kasing. Mabito na, og ako lay manghingilin, daghana hinginlan diri. Kay mga gahig-uman. Unya, muingon ganit ko, gahi mong ulo. Kung gahi kag ulo, di usbo nimo. Ang sama man pag-ila, Pastor, gahig-o. Dukduk ka daw. Disobedient spirit ba? Di ba? Pero di gyud pwede nga atong palayason mga kaigsunan. Kay linuwas man as Ginoo. Atong trabaho nga magtinabangay ta para mainsakto ni ma-inline atong kaugalingon. Let's put what God kanang instituted, palitan kaning church, iyaha man ni ato nang i-respect. Our family, atong i-respect. Amen? Para ma-preserve na to, let's put Christ in between. Siya mo'y masunod, siya'y tumanon, siya'y atong himayaon, mga kaigsunan. Wala tayo mahimo ang government. Wala tayo mahimo ana. Pero naatay mahimo sa atong family. Naatay dakong mahimo sa atong diri kung asa tagibutang sa Ginoo nga church. So let Christ be the leader of our life. Sa simbahan o sa atong pamilya. Ang resulta ana, magkadaghan ang mga katawhan sa Ginoo sa simbahan. Unya part biya tas community. So makita nila si Christ sa atong kinabuhi. It may change some of them. It may be not all of them, but some of them. Pero sikreto ra gyud sa Kristohanong kinabuhi. Dili kwarta imong sigihag gukod sa kinabuhi. Never run after money. Ang sistema, let money run after you. Kay ikog ra gyud ang kwarta sa panalangin. Ikog mga kaigsunan, mao gyud na hinumduman nimo. Kung makakita ka nga ang iro magdagan, ang ikog maguna, ang iring magdagan, ang ikog maguna, halagok dang kwarta. Kaya kasabot mo? Ang ikog na gina sa wahi. Maggukod-gukod sa lawas. Mao ginay may tabo. So, ang Kristohanon nga kinabuhi, ang kwarta mo'y mugukod. Nalima ka manduan na magunas Ginoo. I will let the blessing run after you. Mao ginay saad sa Ginoo. Atong buhaton ang angay buhaton. So mo na ganin tudlo sa Ginoo diri.
para mabuhat na to unsay angay, ala i-apply ni. New man ta. Receive the new teaching of the Lord. Ay na nagdaan oy. Kalimti na ilabay nagdaan. But when you come to the church, naminaw ka sa mensahe, mo na empty your cup yun. Lord, what is new today? And help me to believe, help me to apply. Amen? And let's focus on the commandment of the Lord sa church, mga igsoon. Wa may lain, Great Commission naman. Great Commission. Teach them, preach the gospel, that is the message of salvation. After nga naluwas, baptizing them, it is not part of the salvation. It is the commitment of the saved to stay, to work, to serve God. Mao na siya ang baptism. And discipleship, para ma-maintain niya ang iyang service. Mao na siya ang Great Commission. Dili nimo pwede i-mix kay ang tudlo sa religion, baptism is part of the salvation. Mao na kung di ka mabunyagan, dili ka luwas. Na dili ka malangit. O karon kapila na sila namunyag, ug nabunyagan na pud sila, pagutan na, kung mamatay ka karon, padre. Sigurado ba ka maluwas ang imong kalag? Dili. Walay makasiguro. Ang awa na na, niya gatudlo-tudlo. Mo nagingon sa Bible, kana mga nagsanina, murag lubnganan, pero full of dead bones within. Murag white sepulcher. Mo itawag sa Bible na nila, white sepulcher. Lalimad ka na. Nagpakita og kaputi sa gawas, pero pilting ituma sa sud. Unya sila mismo ang nag-prevent ha. Sila mismo ang nag-prevent sa mga tao nga maadtog langit. Kay sila mismo dili sigurado. O, di ba? Pero kaning luwas, bisag tutukan pag pistola mga kaigsunan, aw langit, luwas ka di! Luwas! Patyon ka, luwas ka di! Luwas! Aposilo na tika, o langit. Langit. I will thank you. Imo kong ihatod sa langit, kung imo kong pusilon. No? Pero kung maminaw ka nako ron, ikuyog tikas langit. Sulwiningo na imo mapatay. Sa di pa ko rin mo patyon, imo mo ko ipaadtog langit. Paminawas ako, nganong wa ko nahadlok mamatay. Oh. Di ba? So, bisag unsa situation sa kinabuhi, makasulwining yun daw. Kung ang imong intention aning kalibutan na is to fulfill what God teaching you. Ha? Is to obey His command. Wa may laing command yun. So, hinaot pa nga ato ning kuptan sa atong kasing-kasing mga kaigsunan. Wherever we go, let's serve the Lord. Let's serve the Lord. Under the church. Under the church. Not outside the church. Kinahanglan naag gyud ta, nagpailawom gyud ta sa payong sa simbahan. Dili pwede nga magbuhat tag-atoa nga dili involved ang church mga kaigsunan. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you Lord for your teaching. Thank you for your illustration nga mas nakapasabot namo Lord nga ang bag-o nimo nga pagtudlo dili dapat sagulan sa mga karaan namo nga mao among namatan sa among pagkatao aning kalibutan na nga mao ang mga religion nga naa existing karon nga mao among na abtan gyud sa dihang nakamatngon mig buot. And thank you so much for purchasing our souls and giving us a new life. Thank you for giving up your life nga naangkon anamo ang bag-ong kinabuhi. And please Lord, allow us, O God, to use the new instruction. Ang imuhang system, ang imuhang doctrine, dapat mao'y among katunon sa among kinabuhi so that we can be useful in our time today, sa panahon na sa church, nga maugyoy among ma-apply sa among kinabuhi, Lord. Kay daghan kaayo ang mga religion kanon, daghan ang mga other beliefs
nga wala nagsubay sa bag-o nimo nga teaching. Nagsubay gihapon sa karaan and trying to teach the new way, the new system ay imong gisugdan with an old battle. And it cannot be done correctly. So, salamat kay Lord nga naamin nimo gibutang karon sa imong simbahan and giving us a new life. And please help us, O God, to be used by you only and to use your new system, not the old one, so that we could gather much fruit. We could gather more souls nga maluwas. Salamat kay Lord sa opportunity, sa pagpangalagad, and please bless your people, dear God, to commit their life to you, O Lord, to put your church, very important part sa among kinabuhi, sama sa usa ka pamilya, ang turing namo sa imong simbahan. Salamat kay Lord, nining opportunity to come to the altar. I pray that you will bless each and every one to come, to pray to you, O God, to honor you, to commit their life to you, O Lord. And this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Karon imuhang